Patay matapos pagbabarilin ang isang lalaking nagbanta raw na susunugin ang isang subdivision sa Caloocan. Habang sa Maynila, arestado ang isang seaman matapos umanong silaban ang kanyang kaibigan. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Nina Ong Pauco. Puro lapnos ang lalaking ito matapos umanong silaban ng kanyang kaibigan. Sa investigasyon, linggo ng gabi, kainuman ng biktima ang 33 anyos na sospek at iba pang tenant ng isang paupahan sa Malate, Maynila. Padespedida raw ito para sa sospek na isa palang seaman. Nag-uwian na ang iba, pero noong madaling araw, bigla na umanong nagpasaklolo ang biktima. Sunog yung kanyang likod, yung kanyang bandang likod dahil binuhusan daw siya ng alcohol nung kanyang kaibigan. Nadatnan ko na sa labas ng suspect. Tapos sabi niya sa akin, balikan ko kasi sunugin ko pa yung yung kwarto, yung tao. Sabi ko, wag ka na ganang pumasok. Selos ang tinitignang motibo. Mag-boyfriend, LGBTQ partner sila. So parang ang pagkakaintindi nila, nagselos itong lalaki dun sa sa partner niya. Kaya daw nagselos dahil may nagsasayawan sila. Yun yung naging cause, nagsasayawan sila. Kaya ang nangyari, bigla na lang daw binuhuson ng alcohol. So Nakatakas ang sospek matapos ang krimen, pero kinaumagahan, nagpunta pa raw siya ng presinto. parang ang nangyari kasi, inunahan niyang magreklamo yung totoong biktima. So siya, nag-play victim siya. Kung kukunin niya raw yung cellphone niya, yung maleta niya, at yung mga seaman's book niya. Ngayon, nalaman nga ng mga pulis na may iba pala siyang ginawa. Kaya ang nangyari, hinold siya. Dinala siya sa presinto. Naharap ang suspect sa kasong frustrated murder. Kita sa CCTV ang nakaputing lalaking ito na nakasandal sa poste at tila may hinihintay sa Barangay 8 South Caloocan kagabi. Maya-maya, nagtatakbong lumapit ang isa pang lalaki, saka siya binaril sa ulo. Bumalagta ang dugo ang lalaki na agad nasawi. Napag-alamang una nang ipinablatter ng mga residente sa Millionaires Village ang biktima dahil sa pagbabantang susunugin ang kanilang lugar. Ang pagkakilala ko po sa tao na yon ay dumadayo lang po sa lugar na yon. Lasing po ito at sila ay binato ng bote at sinabi pong susunugin ang Millionaires at ilalockdown po ayon sa kanila. Nagsasagawa na ng backtracking para matukoy kung sino ang suspect sa pagpatay sa lalaki. Madaling araw ng Miyerkules sa Payatas Road, Quezon City, nasa pool sa CCTV na nagpapakarga ng gasolina ang puting sedan. Nang alisin ng attendant ang pump hose, bigla na lang humarurot ang sasakyan ng hindi pa bayad. Laking gulat ng babaeng attendant dahil 1,500 pesos din daw ang pinakargang petrolyo. Patungo raw ng Litex sa Barangay Commonwealth ang tumakas na driver. Tingin ng pulis, intensyon talaga ng motorista na hindi magbayad. Nang puntahan nila ang nakarehistrong may-ari na pag-alamang 2021 pa na ibenta ang sasakyan. Ang inaantay na lang po natin ngayon is mapadala niya tayo o mabigyan niya tayo ng copy ng deed of sale para po malaman natin kung sino po yung nakabili ng nasabing sasakyan. Posibleng maharap sa kasong estafa ang 123 na driver. Kapatid, para sa 1PH, Nina Ong Pauco, News 5. At kaugnay ng balita tungkol sa nag-123 sa gasolinahan, kinumpirma ng Quezon City Police District na may 2 na aresto dahil dyan. Napag-alaman kasi na hiram lang pala ang sasakyan. Kaya kapwa dinakip ang nagmaneho pati ang mismong may-ari.